napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kampo ng ating kanilang Pangulong Bongbong Marcos ay kakasuhan daw di umano ito na naman si di umano itong si Jonathan Morales. Ewan ko kung ano ikakaso kay Jonathan Morales. Siguro sabi nila parang paninirang puri daw ata. Ewan ko anong sinira sa kanila, matagal na silang sira. Dilawan pa lang sirang-sira na sila at itong Jinggoy din daw ay mukhang ito balita lang naman to, no? Parang kakasuhan daw yung mga vlogger na inilabas daw or inungkat daw yung kanyang pagiging convicted. Sabi ko, ano ba naman yan? Bawal na pala tayong ang hirap kay Senator Jinggoy, no? Ang hirap kay Senator Jinggoy. May karapatan siya magsalita. Na wag paniwalaan yung mga ganito, yung mga convicted, may mga kaso. Tapos siya, kapag siya yung binalikan, nagagalit siya. Diba? Dapat kung ikaw nga ang lakas-lakas mo makapagsalita kay Morales, no? Ang lakas-lakas mo makapagsalita kay Morales ng ganito ganyan, tapos nung ikaw yung binalikan, nagagalit ka. Wag naman sana ganun. Dapat tanggapin kung ikaw nga nakakapagsalita ka ng ganun, Senator Jinggoy, dapat tanggapin mo din yung balik sa'yo. Oo. Dapat mo rin kung yung sinasabi mo nga tinatanggap mo sa sarili mo, dapat tanggapin mo din yung ibabalik sa'yo ng mga tao. Or katulad yan, yung nangyari sa inyo kanina ni Jonathan Morales, ni Expedea Jonathan Morales. Ang napansin ko kasi dun sa video na yon, alam nyo mga kabiyaya, mga ka-DDS, umikot lang po yung kaso yung hearing tungkol sa kaso ni Jonathan Morales noon. Doon lang talaga umikot Unang-una yung CCTV video, hindi man lang pinapanood pero hindi naman halos pinag-usapan. Yung mga tao doon na inaabangan natin, katulad nun ni Santiago at nun ni Enriquez, diba? Na inaabangan natin na yan na nga, lalabas na. Pero alam mo yan, parang ang nangyari ay parang nag-jack and point lang sila dun. Alam mo yun, nag-jack and point tapos panalo si Jinggoy, yung nangyari. Gago! Hindi, ewan ko kung kayo, napansin nyo. Ako kasi napansin ko, Ate Alexa, Ate Jasmine, shoutout. Kay Joey Ferrer, kay Maring Marites, shoutout. Kasi ako napansin ko talaga, sabi ko, anong klaseng hearing to? Anong klaseng hearing to na ang topic or ang pinag-uusapan sa hearing, kaya pala ang sakit ng mata ko Kasi yung tag dito, saan ba yan? Kasi yung ring light ko, hindi ko pala nababaan ng wala pa nga yung remote. Ano yung remote niyan? Ang sakit sa mata, pasensya na, wait lang. Yun, ang sakit sa mata Kaya sabi ko, bakit ganun ang sakit sa mata? Hindi ko masyado nasisilaw ako sa kagwapuhan ko Gago! Okay, mabalik tayo, no? Alam nyo, habang pinapanood ko yung hearing kanina, sabi ko, anong klaseng hearing to? Bakit doon lang umikot Tapos ito pa napakaganda na sanang questionin ni Jinggoy Estrada, ni Senator Bato de la Rosa, at kung sino pa yung mga senator na nandoon. Ang sarap questionin yung si Santiago. Tapos dito ka pa mapapaisip. Kung si Santiago nga, sandamakmak ang kaso na nanggaling pa nga sa bunganga niya na marami pa nga daw siyang kaso. Kulang pa nga daw po yun. Samantalang si Senator Jinggoy nakatuon naman din sa kaso dati ni Morales. Okay sana, ang ginawa sana ni Senator Jinggoy Estrada kung inungkat na rin yung kaso ni Santiago. Diba? At least makikita natin na naging patas siya kasi kinwestiyon niya
yung dating kaso ni Morales, tapos kinwestiyon niya rin yung kaso ni Santiago. Kaso ang nangyari, nakatuon lang talaga yung alam mo yun, talagang sarado yung mata ni Senator Jingo Estrada. Naka-focus lang talaga siya kay Morales. Kahit nga yung sa CCTV, napawalang bisa. Pero hindi natin alam, baka mamaya strategy talaga nila to para kunwari nakaligtaan nila yung about sa CCTV video. Kasi kung mapapansin nyo po dun sa video pinapaplay po ni Senator Bato de la Rosa yung pinaka-full video ng CCTV, yung CCTV footage. Pero biglang hinarangan ni Senator Jinggoy at ni Senator Chis Escudero. Biglang binali. Nasabi niya, bakit pa natin papanoorin yan nandito naman na sila sa harap natin. 'Di ba? Kasi baka mamaya tapos 'di ba nagpagulo-gulo na Tapos si Senator Jinggoy andun na nakatuon na sa topic ni nakatuon na dun sa topic about sa personal na buhay sa mga dating kaso ni Morales. 'Di ba? Wala nga ginulo talaga. Halatang eto sorry Senator Jinggoy pero pangalawang beses na ho kasi yan na palagi nyo pong dinadivert po sa iba yung tinitwist ika nga ni Sir Darrell kanina the Senate hearing twist. Oo, kasi kitang-kita po namin na talagang obvious po na kapag may napag-uusapan na medyo ayun naman talaga yung dapat pag-usapan, bigla pong tawag dito, bigla pong iniiba nyo ang usapan. Ang usapan po pedayalik pero nasa kaso po tayo ni Morales. Ano po ba yung saysay ng na yan? Nandun na tayo sa point na ganyan talaga sa Senado kasi uungkatin talaga yan. Pero siguro tama na yung unang hearing, 'di ba? Unang hearing, pangalawang hearing, okay na. Sa unang hearing parang okay na yun Kasi doon nasabi na ulit ni Jinggoy yun Nasabi na nila ulit yun Pero nagtaka ako bakit etong pangatlong hearing ayun na naman sa kaso na naman ni Jonathan Morales nakatuon. Hindi doon sa PDEA leak na yun. Kaya sobrang na sabi ko, ang gulo. Bakit ganito ang gulo? Ma'am Lodi, mega love shoutout. Di ba mga ka-DDS? Kung mapapansin nyo, papanoorin ni huwag nyo pong i-bash si Senator Bato. Napakaganda ng mga ginawa ni Senator Bato doon. Kaso na-distract siya kung mapapansin nyo, dinidistract si Senator Bato. Dinidistract siya una-una doon pa lang sa pinapaplay niya yung full video ng CCTV footage, sinarangan na siya doon. Pangalawa, inuungkat ni Senator Bato de la Rosa or kinakausap yung si Santiago, hindi rin dinistract din siya. Ma'am Rose, shoutout Ma'am Rose. Diba? Tapos biglang nag-away na tong nag-away tuloy, nagkasagutan na si Senator Jinggoy tsaka si Jonathan Morales. So ito, para mas maganda, panoorin natin tong pinaka-highlights nitong sagutan nila, dito nyo mapagtatanto na ikaw, pwede kang questionin. Lahat, kahit ultimong tae mo, sorry sa mga kumakain ultimong noon na 2002 na ebak mo, pwedeng questionin. Pero ikaw, hindi ka pwedeng ma-question. Dito po yan. Siguro ito talaga ang kapangyarihan ng pagiging senator. Ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na po. Ay wag naman po. Diba? Nagsipagreakan lahat Tama. Hindi dito kung isipin nyo maigi itong sinabi ni Jonathan Morales, ang ibig niya sabihin dito, pwede mong tanungin yung kaso, pero wag mong bigyan ng kulay.
ang nangyayari kasi guys, mga ka-DDS, ang nangyayari kasi, binibigyan po kasi ng kulay ni Senator Jinggoy Estrada yung mga katanungan niya kay Morales. 'Di ba? Alam mo, ko po yan, with the permission of Senator Jinggoy. Yes, go ahead. We just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV. Recording in house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-Google Drive. Speaking, ito, 'di ba? Ito prediction ko to kahapon. Na-predict ko to. Nasabi ko, ku-questioning 'yan. Yang nakita niyong cut. 'Di ba kahapon, sino mga nakapanood ng live ko rito kahapon? Sino mga nandito sa live ko kahapon? Na sinabi ko na ku-questionin tong pag-cut na to. Pati yung mga subtitle. Sino yung mga nandito kahapon na nanood sa live ko? Yan ang sinabi ko kahapon. Hindi nga ako nagkamali. Diba? Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali na ko questionin yung pag-kiss. Dito to kasi hindi naman cut yun eh. Kasi ako, editor ako eh. Tagal ko naging editor. Doon pa lang sa kala Ibana dati. Hindi totoo po yan. Editor ako dati nila Ibana nung kasagsagan na hindi pa sila sikap. Doon pa lang sa hindi po yung cut kasi tinignan ko yung oras ng CCTV, hindi naman po tumalon at pati yung seconds, pati yung minutes hindi naman tumalon kasi kapag kinat yun, tatalon yun eh. So ngayon, ang nangyari, question kinat daw. So alam nyo sa totosin po, wala pong cut doon, wala talaga, promise. Ang nangyari po is po yun, sa CCTV po yun. No, sa CCTV maaring 'di ba nakikita natin binababa yung CCTV, maaaring nag-reflect kung ano man yung may salamin doon or may crystal doon sa mismong pinagpupukusan ng salamin, kaya kumislap po ng gano'n, pero hindi po yun cut. Hindi po yung cut. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi po yun kinat yung tawag dito yung video na yun. Yun nga lang yung sa subtitle, alam nyo kasi ang purpose kasi ng subtitle, medyo kasi yung subtitle, medyo tawag dito, yung boses ng mga nagsasalita, syempre kapag nagkakasabay-sabay, minsan naguguluhan kang pakinggan yan, di ba? So magandang gawin mo, maglagay ka ng subtitle, minsan nga may di ba parang video okay? Kapag pag duet yung kanta, iba yung kulay ng panglalaki, iba din sa babae. So dito, question yun. Kaya sabi ko na nga ba kahapon, sabi ko questionin tong video na to. Kasi sa subtitle at dun sa pero hindi po yun edited. Hindi, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po yun edited Di nga ako nagkamali kahapon. Nasabi ko na nga ba, questionin to ng mga senador tong video na to. Ngayon, ang pinakapangit po dito ay sinilip ni Senator Chis Escudero yung video na edited nga daw at hindi nga daw pwedeng gawing katibayan yun kasi sa dahilanan na edited. Tapos may subtitle pa. Ngayon, ang pinakamalupit ho dito, nung sasabihin na or sinabi na ni Jonathan Morales na may full video siya at ayun nga, ipi-play na ni Senator Bato dapat, pinapa-play na, biglang hinarangan ho nitong dalawang to, ni Senator Chis Escudero at ni Senator Jinggoy Estrada, na hindi ko alam kung bakit. Kasi ang nangyayari, si Senator Jinggoy Estrada is nakapokus lang sa kaso ni Morales. Si Senator Jinggoy Estrada nakapokus naman about sa video na di umano ay ito ay edited or ewan ko kung baka pananaw nila is AI na naman, no? So wala namang AI sa CCTV. Ewan ko paano yun, no? Yun nga, no, yung video biglang nalihis dito sa ibang topic na naman. So tuloy natin. Sa isa't isa eh, wala na eh. Yun po, nag-automatic po yung, Your Honor, dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na Diba? Asan daw yung kabuuan? Tapos ito, ibibigay na ni Morales. minuto lang po saka gusto nating iputol doon. Nagkataon yun ng Kita mo, ang pinapalabas dito ni Chis Escudero ay ano po yan, kung saan pa gusto nyong putulin ay pinutol nyo, ganun. Ibig sabihin, sa madaling salita pala,
ay nilalagyan talaga nila ng kulay. Na hindi naman dapat tutusin kahit ikat-kat yun, no? Kahit ikat-kat yun, unang-unan, tayo dyan, nasa Senate hearing tayo, posibleng walang mga eksperto dyan pagdating sa video. Siyempre, i-check yan kung legit ba yan or fake. Ano ba yan? Ano yan? Sa Amerika may ganyan ha, sa ibang bansa may ganyan. Kasi katibayan kasi yan eh. Diyan titignan kung edited ba or hindi. Wala bang ganyan sa atin? Na hindi pwede i-check yung CCTV footage na yan. Parang isang malaking kalokohan naman ata yun. Sabi ng cellphone, kabuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone niyo. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, Ayan na. And we number submit to this committee the unedited recording of your Unedited. Sige, pinapasalpak na ni Senator Bato. Yes. CCTV. And number Yung- 2, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman Tapos tumatawa si Jinggoy dito. So, tawa siya ng tawa dito eh. po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi. Ay, hindi na. So dito naman, natural na tanungin to ni Senator Chis Escudero kasi nga ganito talaga sa hearing. Pero sana naman, yung tanong kasi kadalasan nilalagyan ng kulay eh. May kulay na inilalagay sa baka tanungin ako ng Tanso Vlogger, anong kulay? Kulay pink katulad ng mga itlog nyo. Gago. Diba? Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po dun sa Sa sinasabi po. pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, Ayan na. confirm naman po. Sisingit na. Sisingit na si Jinggoy. Yes. Kaibigan ko, Una- si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Kasi ito lang wait lang putulin ko kayo bali binilang ko siguro 5 beses, 3 beses na sinabihan ni Senator Jinggoy Estrada etong si Morales 3 beses or 5 beses na sinabihan niya na ito ay sinungaling. At talagang pinagdiinan niya na sinungaling. Ngayon ito yan, about sa sinungaling, doon tayo tayo doon sa topic na yun, no. Nakapag-isip po ako, no, na kung talagang sinungaling etong si Jonathan Morales, ibig sabihin sinungaling din si Santiago at si Enriquez. Enriquez ba Enrique? Hindi ko matandaan yung apelyido niya eh. So ganun po ba? Ganun po ba yun, Senator Jinggoy? Kasi 3 po sila dyan eh. Si Agustin, si Enriquez. So kapag sinabihan mo na sinungaling itong si Jonathan Morales, so ibig sabihin lumalabas na sinungaling din yung dalawa. Tapos ito pa, speaking of sinungaling, nung sinabi ni Santiago na sinungaling or nagsisinungaling lang siya or imahinasyon niya lang yung sinasabi niya papatungkol kay Lam at kay James Kumar, bakit nakakapagtaka lang at na hanggang ngayon nagtatanong ako na nakikinig doon si Senator Jinggoy Estrada, bakit parang hindi question yun ni Senator Jinggoy? Tapos nung na-high blood na, alam ko naman nandun kayo, na tumataas na po ang boses ni Senator Bato de la Rosa doon kay Agustin, Agustin ba tama? Kalimutan ko 'yung pangalan nitong lokong to. Kay Agustin biglang kumambyo na naman itong si Jinggoy at ibinalik na naman doon sa kaso ni Jonathan Morales. Ewan ko ba, ako kanina, alam nyo, kung hindi lang ako, gusto ko lang talagang i-live yung hearing na yon. Busit ako kanina. Kasi, ang inaabangan po natin is, saan ba talaga nanggaling yung PDEA leak na yan?
No? Ayun din yung papel dito ni Jonathan Morales. Ipaulit-ulit niya ng sinabi yan. Pero nagulat tayo na bakit nakatuon lang sa personal na buhay ni Jonathan Morales? Bakit nakatuon lang sa kaso ni Jonathan Morales? Bakit hindi man lang kahit man lang siguro mga 20 minutes, 30 minutes na napag-usapan or pinag-aralan yung PIDEA leaks na yan. Tapos yung mga kasamaan, si Enrique, si Agustin, ay hindi man lang question. Nasamantalang yun, harap-harapan pang binastos ang Senate hearing, ang Senado. Paano ko nasabi na binastos ni Agustin yung Senado? Ikaw ba naman magsalita ka na gumawa ka lang ng kwento, gumawa-gawa ka lang ng kwento, makakarating ka na sa Senado? 'Di ba? Isang malaking kabastusan yun, pero wa-effect si Jinggoy dun. Alam nyo, ang pinupunto ko dito, hindi ko naman sinasabi na tong si Senator Jinggoy, pero sana naman din kung ano yung ginagawa mo kay Jonathan Morales, dapat gawin mo din yun sa iba, katulad kay Santiago. Harap-harapan na kayong binastos pero wa-effect pa rin kayo. Tapos andun si Enrique, hindi nyo man lang din tinanong. Hindi nyo hinayaan magtanong. Kasi ito alam nyo kung bakit naiinis ako? Kasi na kay Santiago ang kasagutan eh. Pwedeng mapaamin yun eh. 'Di ba? Pwedeng mapaamin si Santiago na kung totoo ba o hindi sinasabi. Ikaw ba naman, durin mo sabihin mo, imahinasyon mo lang ang sinasabi mo, tapos nasa Senado ka? Anong klaseng katangahan yun? So, sa madaling salita, may pinagtatakpan yun. May pinagtatakpan na tao na para, kasi si Agustin halatang sanay sa kaso eh. Diba? Proud pa nga siya na marami siyang kaso. At nalulusutan niya yun. So, ibig sabihin, sa madaling salita, ang tao na sanay sa kaso ay sanay talaga sa kaso yan. Kung halimbawa man na naidiin siya dyan sa Senado na yan about din sa pagsisinungaling niya, ipakulong siya ni Bato, kasuhan siya or ano pang igawin sa kanya dyan. Wa-effect yan kay Agustin kasi nga sanay siya. Kasi halatang halata na may pinagtatakpan si Agustin, pero inaantay natin na questionin ni Senator Jinggoy, walang nangyari. So tuloy pa natin, marami pa tayong video dito, kinat-cut ko lahat to. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Sabi ko, kilala ko yung Santiago pala, hindi pala So, Agustin. do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, that very important na Hindi, ang nakikita ko dito kaya pumunta si Enriquez. Alam naman din ni Enriquez na may CCTV sa bahay ni Morales. Pero isipin nyo maigi, bakit siya pumunta? At bakit siya tumawag na tawag dito? Bakit siya tumawag na may alam niya naman na may CCTV tapos tumapat pa siya? No. So sa madaling salita nito, maging patas tayo. Hindi kaya etong si Santiago at si Enriquez ay talagang may kuntsabahan na parang gusto nilang gusto nilang takutin or parang tatakutin lang nila itong si Morales. Pwedeng ganun ang mangyari dyan eh. Kasi hindi naman tanga yan, di ba? Sinabi na ni Morales na ayoko makipag-usap niya kasi puro CCTV. Nung kakausapin daw siya ni James Kumar, sabi nitong ni Enriquez tsaka ni Agustin, di ba? So doon pa lang, siguro nga, baka gusto lang talaga siyang takutin para kapag natakot siya, pwede siyang opera ng pera, pwede siyang hindi dumalo dito sa hearing na to. Pwedeng ganun mangyari. Pwede din naman na itong si Enriquez at Morales ay may kuntsabahan din. Na ganito, kunwari, kasi sinabi niya rito na hindi alam ni Santiago na nasa bahay pala siya ni Morales.
si Enriquez. So tumawag siya, hindi niya alam na nandito pala si Morales sa tabi niya, sa tabi ng tinatawagan niya. So maaari pwede ring mangyari yun na itong si Morales at Enriquez magkakuntsaba na pinagkaisahan nila to si Santiago para lumabas or may katibayan sila na tinatakot or may balak na masama itong handler ni Santiago kay Morales. Pwedeng ganun. Uy, si Banat ba yung sabi? Wala, bayaran ka na, Jay. Kampihan mo si Maharlika or else bayaran ka. Kampihan mo din si Morales. Putay lang, ito lalaban tayo sa bayaran, buisit. basta kami mag-Hong Kong kami. Wala kayo dyan. Ano lang. Nabudol na kayo noon. Nagpabudol pa kayo ngayon. Hindi ko kinakampihan dito. Kaya nga sabi ko, analyze tayo dito ng maigi. Diba? Kaya sinabi ko, maaaring may kunsyabahan. I told you so. Tangina, araw-araw kayo nagpapabudol. Sila lang. No? Kaya nga sabi ko, si Enriquez at si Morales, pwede din na may kunsyabahan sila na nangyari. At at ang plano nila is pasalitain etong si Santiago para may protection tong si Morales. Pwedeng ganun nang mangyari dyan. Oo. Diba? So tuloy pa natin. Submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee? Dito lilinawin ko lang hindi ko to nire-reactionan. Baka isipin nyo, nire-reactionan ko to, tiga pagtanggol na ako ni Morales at ni Maharlika. Hindi ganun nire-reactionan ko to kasi yung about po dun sa ginagawa ng mga senator kasi hindi naman talaga tama. Katulad ni Senator Jinggoy, nakapokus lang kay Morales. Ang dami niyang pwedeng questionin dun, pero kay Morales lang siya ng kay Morales, di ba? Tapos yung video, dapat mapanood natin ng buo yun. Kung makikita natin kung totoo man o hindi talaga, di ba? Kaso wala nangyari. Puro kay Morales lang Is totally unedited. We will Knowing this person who has a lot of criminal record. Diba? Before, can we be sure? submit mo to this committee yung Pakinggan nyo. unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the pinutol agad video ni that is going to be presented Entrada before di the Jinggoy. committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot Nagsasalita pa si of Batu criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yun, yan. tama. So, yung Doon nga sa ano yung sinabi ni Senator Bato? Wait lang. the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Cybercrime group. May yan, alam nila kung peke o hindi yung video. Kaya dito, barado na naman. Ilang beses pala binara ni Bato si si Jinggoy, no? Seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay Wait lang. Ano sabi ni Banat Bay? Dapat ikaw na lang ang nasa Waxis, hindi yung gurgur. Palabok kasi Jollibee ito. Si Maharlika. Tama naman si Morales. Uy, siya ba to? Wait lang. Ay, gagi. Hindi yata si Banat Bay to, guys. Si Banat Bay ba to? Ba't walang check? Wait lang check ko nga. Putay na, baka basa ako ng basa ng comment sa live ko. Hindi pala to si Banat Bay. Kasi nangyari na to sa akin si Banat Bay nga, naka-jacket si Banat Bay nga. Dapat ako na lang, no? Sayang. Mayaman na si Maharlika. Dapat ako na lang. Panaginip burger. Okay. putol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang
hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada Ito na, digmaan na, ito na. patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No. Na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Ako po, alam Oh, kontrahan agad, biglang umingay, no? Mr. Morales, alam mo, Mr. Senator Jingo, Morales, Senator Jingo, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema Ito mahirap, no? Ang sarap pala maging senator, no? Sa totoo lang. Ang sarap maging senator. Alam niyo kung bakit? Sana ikaw pwede kang pwede mong ungkatin yung buhay ng pwede mong ungkatin yung buhay ng tao, pero ikaw hindi ka pwede pwede ka magsalita ng kung ano sa tao, pero ikaw hindi ka pwede pagsabihan ng ganyan. Sarap pala nung senator. Tama kaya ako nung senator. Gago! Ano kaya papasok kaya ako sa top 12? ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Please. Tapos malito Oy, malitong inasal ni Senator Jinggoy Alam nyo, saang bansa ba to? May bansa na bawal mong duruin ang kausap mo or kung sino man. Isa yan sa isa yan sa kabastusan sa kanila. Hindi ko alam kung sa Israel or sa bandang India. Basta may lugar na ganyan na kapag dinuro mo, kabastusan sa kanila yun. Oo, hindi ko... Sa Japan po, bawal yan. Di ba? Gago! Di ba? Bawal to kabastusan to, duduruin mo. Oh. Wag mong pakikialaman ng kaso ko. Pero bakit si Senator Jinggoy may karapatan naman talaga sa totoo lang. No, para sa kaalaman po ng lahat 'yan. May karapatan naman po talaga na questionin ang buhay nito ni Morales. Pero okay na sana yung isang beses. Kaso pangatlong hearing na to, puro ganito na lang 'Di ba? Part ng pagiging senator yun. Yan ang pagkakaalam ko. No? Na talagang bubusisiin yung record mo. No? Ngayon, okay na siguro sa isang hearing. Kaso pangatlong hearing na kasi ito Diba? Sunod-sunod Parang, spedayalik tapos nakatuon ka lang sa buhay ni Morales. Okay naman na sana Wala namang problema yun Laman yung kaso ko, problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Diba? Ngayon, nagalit siya. Ganun din Kasi kung iisipin mo, senator, dapat bilang senator ka, dapat malawak pang unawa mo or pag mahaba ang PC mo dyan, Senator Jinggoy. Kasi unang-una, kung ano yung naramdaman mo ngayon, ganun din yung naramdaman nung sinabi mo sa kanya yan. Kaya kung ano man yung sinabi ni Morales sa'yo, para sa akin, deserve mo yan. At least naramdaman mo kung anong pakiramdam ng sabihan ka at paulit-ulitin na ipamukha sa'yo na may kaso ka. Diba? Si Morales ay hindi naman to convicted. Si Senator Jinggoy is convicted. Diba? Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi... Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador ang magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ayoko na maging senador. Akusado ka pa lang, siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Oy, Boss Randall! Oy, Boss Randall, maraming salamat. Thank you and madam sa blessing na pinagkaloob niya. Thank you. Salamat, boss. Okay. Or Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. I'm just advising you.
Hindi ako galit sa'yo. Just giving you a piece of Advice lang, advice. advice. Tama Si naman Senator to eh. Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato Tama naman yung as sinabi Vice ni Chairman Senator of this Bato. committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong gano'n. And we expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Oy, baka ma-misinterpret nyo tong sinabi ni Senator Bato ha. Para sa dalawa yan ha. Although nandun lang siya naka-upload kay Morales, pero para sa dalawang opinion yun. Para dito yung sa dalawa, kay Jinggoy at kay Morales. Na wag magpersonalan. Kasi baka mamaya may misinterpret nyo na naman si Senator Bato. I-bash nyo na naman. Ha? Okay, tuloy natin. Okay? Yes, Sir Honor. Patawa. Tingnan nyo, nawala na yung abot dun sa video na pinapaplay. Kasi napunta na tayo dito sa awayan nitong dalawa. Si Morales at ni Jinggoy Estrada. Kasi pinapaplay ni Senator Bato, biglang nagsalita pero hindi kaya set up to ni Jinggoy. Hindi, eto lang napaisip lang ako. Baka lang naman ha, Senator Jinggoy, baka lang naman ha. Oo. Hindi kaya sinet up to set up to kasi isipin nyo, nagsasalita si Senator Bato about sa full video, CCTV video na ipapacheck sa crime, anong tawag doon? Yung pinaka-eksperto nila kung fake ba or legit yung video. Etong si Jinggoy, biglang nagsalita ng kung ano-ano hanggang sa sinagot na siya ni Morales hanggang sa wala na. Tingnan nyo, hindi naman pag-uusapan yun sa video. Pare niya po ako at nabigla lang Kasi refrain from doing those personal one. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. You want to say something, Senator Jinggoy? Are we done with the si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question, Ganito, Your Honor? siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa kabilang linya. Sige. Kung okay lang. Yeah, pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. One second, Senator chapter cannot be hit. Ito naman na nagdrama. Dito tayo sa isang video to. Yung tingnan natin ang galing ng ang galing ng TV5 balita agad pero yung sa Pinay hindi binabalita. Ang binalita chismisan. Sen Estrada at Expedea, Agent Morales nagkasagutan sa pagdinig ng Senado. Pero yung hindi nila binabalita. Yung chismis lang, yung lang ang mainstream media ngayon, chismakers na ngayon. Punta naman sila Senator Jinggoy Estrada at ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales Diba? sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Diba? Senado Diba? na tinaguri ang Mga PDEA. shoutout. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang Oy. nangyari at nauwi sa sagutan niyan sa pagitan ni Senator Jinggoy at itong si Morales? Road, bahagyangan tumaas ang tensyon kanina sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa tinaguri ang PDEA leak. Matapos magkasagutan sina dating PDEA Intelligence Officer Jonathan Morales at Senator Jinggoy Estrada, nag-umpisa ang sagutan ng dalawa nang questionin ni Estrada ang kredibilidad ni Morales bilang testigo sa pagdinig. Dahil ilang beses na raw nakasuhan si Morales. Dito na bumelta ang dating PDEA agent. Sabay apela na huwag daw siyang husgahan dahil hindi pa naman daw napapatunayan ang mga aligasyon sa kanya. Di gaya ni Senator Jinggoy na convicted na. Dito na umawas si Committee Chair Senator Bato de la Rosa ang pinagsabihan si Morales na nagsorry naman kalaunan.
Narito ang ilang bahagi ng sagutan kanina ni na Senator Estrada at Morales. Is it true that you planted evidence? Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Panginoon Estrada TV5 patungkol to, sa no? akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan. Yung away binalita, pero yung mismong topic hindi. Ang lupit nyo! Ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang Visit ating na yan. pulihing senador. No. Napatawa tong mga mainstream media. Alam mo, Mr. Senator Morales, Jinggoy, please. huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung mga kaso mo ang ayusin mo. Chismisan. Sa ngayon, Ruth, katatapos nga lang nitong Ito naman, nagkasakit daw, may COVID. ng Senado pero hindi pa rin Bakit kaya gano'n, lo? Hindi, takang-taka ako dyan. Dati pa yan eh. Dati ko pang nakikita yan kay Arroyo, oy, mamaya pag-usapan natin si Renato Corona, mamaya. Oh. Tsaka yung sino ba to? Si Joma season ba yun? Oh, mamaya pag-usapan natin. Luisita Massacre. Oh, pag-usapan natin mamaya. So yun oh. Nagtataka po ako, bakit yung mga ganito, yung mga pinapatawag, bakit tignan niyo si Maricel Soriano nung pinapatawag nagkasakit. Si Ochoa nagkasakit din. Bakit nagkakasabay lagi kayo mga magkasakit, ha? Bakit ganun? Lagi kayo sabay-sabay mga nagkakasakit. Anong meron? Ito naman gawain ng mga politiko no? Si Enrile dati na wheelchair. Sino pa mga na wheelchair dyan? Marami mga na wheelchair dyan kapag may pag medyo tagilid na si dating Executive Secretary Pasito Ochoa na idinawit ni Morales at humarang daw sa gagawin sanang drug surveillance operation sa Makati noong 2012. Base sa pinadala niyang medical certificate sa Senado, nagpositibo siya sa COVID-19 kaya hindi raw nakapunta sa hearing. Dahil dito, positibo sa COVID-19. Biglang nagka-COVID ang hatip. Hindi, ito alam niyo kung bakit wala dyan si Paquito Ochoa. Malamang sa malamang, syempre, titingnan niya rin kung ano yung mga pinagpaplanuhan niya rin yun eh. Titingnan niya kung, halimbawa, katulad niyan, inaabangan yung video na yan. So, titingin siya dyan ng mga idea. So, pag-aaralan yan bago siya umarap muna dyan. Siyempre, hindi siya pwedeng magkamali dyan. Butas siya dyan. At sasabihin na siya ni Senator Bato, bibigyan daw muna siya ng 1 linggong pahinga ni Senator Bato bago dumalo sa hearing. Pero kapag hindi pa siya sumipot, ay iisuhan na raw siya ng arrest order ng Senador. Ruth? Okay. Maraming salamat, Camille. Dito tayo. Ito yung si Ito yung kanina. Ito. Ito yung kanina, yung si Agustin. Sinabi ni Eric Picoy Santiago kay Dito Jonathan ako Morales tawa na dito na-record sa kanina. isang CCTV video, Nakakang-isip daw. gawa-gawa lamang niya at pakulo lang upang umano ay sumakay sina Morales at ang kaibigan nito. Matapos na ipakita ni Jonathan Morales sa pamamagitan ng CCTV footage na ang tangkang umano'y pagpapatahimik sa kanya. Ito, pakinggan Alam natin daw to. ng mga negosyador na siya ay papatayin kung Pero siyempre, lalagyan din at ang natin ng method ng pagpatay na yun ay di lamang sa pagbabaril. Nabanggit din na si James Kumar at LAM ang umano'y kumukumpas. So, napatunayan na ngayon na totoo ang nasabing CCTV footage na prinis. Subalit hindi nga nagustuhan ni Senator Bato de la Rosa na una itong lumabas sa vlog ni Maharlika kaysa sa ipakita sa Senate hearing. Naging depensa naman ni Morales na hindi nagpakita ng interes dito ang mga senador ng kanya itong isiwalat sa pangalawang hearing, at hindi din naman humingi ng kopya nito si Senator Bato de la Rosa bago na Morales lampas. At pangalawa po, Okay. Tana. pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason. Ito yung dokumento nito hindi rin napakita dahil alos 3 beses inulit-ulit ni Senator Jinggoy Estrada yung about sa kaso ni Morales. Etong yung dokumento na pinapakita niya hindi rin natin nakita. Ewan ko lang hindi ko kasi
i-correct nyo ako kung ano, kasi bandang huli umalis ako baka hindi ko lang napanood, pero wala akong nakita na pinakita yung ebidensya na sinasabi nito or dokumento. Ba't pinasakay ko sila sa usapan? Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na Para lang kita mo isang kabastusan niya, no? sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan, sir. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes, sir. Nandito po ako. Kasi So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa Plastic akin. ang Gusto ko lang putik. po makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that. Dapat sinasabihan din to ni Senator Jinggoy na kung ano yung tanong ko sa yun lang yung sagutin mo. 'Di ba? Ganun na ganun yung ginagawa niya kay Morales. Kaya nga sabi, alam nyo, eto Senator Jinggoy Estrada, kanina kasi nabanggit niya na maraming nagagalit sa kanya. Si ano pala ni Mig Subiri. Si Subiri pala nagsabi na galit daw ang Marcos sa supporters at DDS daw. Nabanggit niya yung DDS yung kanina So ito, hindi po kami nagagalit kung hindi sana kayo one-sided. Ang nakikita kasi namin, one-sided po kasi, lalong-lalo na si Senator Jinggoy Estrada. Kasi yung ginagawa niya kay Morales, hindi niya ginagawa sa iba. Okay sana kung, sige, banatan mo ng banatan si Morales. Okay lang yan, walang problema. Pero sana, ganun din yung isa. Kung ano yung pag-question mo kay Morales, ganun din sana kay biruin mo, tinaarap-arapan kayong tinarantado ni Agustino. Ni, ano ba? Ano mang apelido nun? Ay, Mami Teresa, shoutout po. Ano to? Na-booking kasi siya, kaya bumaliktad. Diba? Ganun lang naman yung hinihiling natin Oo, yan. Ito tama, same approach sana lahat. Tama. Diba? Napakasimple lang naman yung hinihiling natin Kung ano yung ginagawa niya kay Jonathan Morales, ganun din yung gawin niya doon sa sa mga ibang kausap niya. Ay hindi Tapos nagugulat tayo, biglang babaliin yung sasabihin na biglang ang usapan andun na kay Tikoy. Andun na kay Tikoy, tapos biglang mapupunta na naman sa kaso ni Morales. Umikot lang yung buong hearing sa kaso lang ni Morales Recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na dito tama si Senator Bato. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po. Diba? Harap-harapan silang ginago nito. Biruin mo, sasabihin mo yun po ay katang-isip ko lang. Idadamay mo ang pangalang Lam at James Kumar na hindi basta-bastang mga tao yan. Tapos idadamay mo, magkakatang-isip ka lang. Diba? Mag-isip. Naku po. Doon pa lang malaking katarantaduhan na yun Ginagago niya yung Ginagago niya yung Senado. Kung si Jonathan Morales ay sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada ito ay sinungaling, may mas sinungaling pa kaharap mismo ni Jinggoy Estrada nasa kabila. At nga po kay paring Romy at saka kay Katang isip na kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya. Diba, napakababaw na dahilan. Hindi sir, actually. Sa amin lang sana yun Wala naman dapat dun Ano yun? Anong klaseng kagaguhan yun? Katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya Tapos hingi ng tawad.
Stress na kami sa inyo, mga hype kayo. Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para Sakit naman no, Senator Bato, porket grade 1 pala eh. mabulag kami, para ibitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon gano'n. Yan ang Sinabi niya eh. Yun na yung pinupunto niya eh. Kaya nga siya pumunta dyan is maglalabas siya ng ebidensya against to Morales. Diba? Sinabi niya nga kanina, 2 daw. Kasi si Raul Juaned. Sabi mo eh. Hindi po kayo dapat kumbulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na kusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit Hindi kasi gusto rito palabasin nito ni, sino ba to? Si Tikoy ba to? Ano ang apelido nito? Tikoy? Gusto kasi palabasin ni Tikoy na gawing na palabasin na sinungaling talaga tong si Jonathan Morales dito. Gusto niya talagang ilaglag kasi ito isipin niyo maigi. Ang mangyayari kasi diyan, masisisi ng mga senator etong si Jonathan Morales. Alam niyo kung bakit? Kasi sasabihin ng mga senator, ano ka ba naman Jonathan Morales? Ayun na ba yung sinasabi mong tawag dito? Ayun na ba yung sinasabi mong ebidensya na tapos wala, katang-isip lang pala yan ng kakilala mo. Katang-isip lang pala ni Tikoy yan. Oh, yun ang gustong mangyari dito ni nung naka-pink na yun, na si Tikoy ba yun? Oh, yun ang gusto niyang mangyari, na magalit lahat ng senator kay Jonathan Morales kasi nga ay yung ginawa nilang tatlo ay biruan lang. At katang-isip eh. Parang gusto niya lang daw awatin si Morales dito sa ginagawa ni Morales ngayon. So, what the reason? Wow, English yun. gago. Diba? Anong dahilan mo para gusto mong awatin? Una-una, ang kaibigan ni Morales ay si Enriquez. Hindi naman si Tikoy. Hindi naman yung tumatawag sa cellphone. Hindi naman yun ang kaibigan ni Morales eh. Maaari sana kung etong si Enriquez. Pwede sanang mangyari yun na kaya nila ginawa yun para maawat lang tong si Morales. Pero hindi eh. Hindi nga kakilala ni Morales yung si Tikoy na yan. Pero hindi siya kilala hindi siya kaibigan ni Morales. Nak ng teteng. Na ilang bisis Ang higit pa dito sa lahat, sana ang nag-question dyan si Jinggoy. Kung ano yung ginagawa niya kay Jonathan, ganun sana gawin niya kay sino ba to? Kay Tikoy. Kasi harap-harapan silang ginagawang tanga oh. O, dapat nasa gitna lang. Ang hirap kasi naging one-sided kasi yung mga senator natin minsan. kaso mo, yung kaso mo, wag mong Pikoy ba? Pikoy? Ano apelido? ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Nagulat. Dito ako tawang-tawa kanila eh. Nagulat si Senator Bato, tiga Davao pa. Davao ako, mama, sir. Pero natahimik. Maro, taga Napag-ganon tuloy si Tisis Codoro eh. Okay, mataglilaw din. Kanino to? Ay, dito sa akin, sa kanila yan. Uy, Please, continue. Explain your side yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. yan, dapat ganito yung tanong ni Jinggoy doon. Kaso wala. To that video. Hindi ko matandaan, tinanong niya ba to? Mga kadides, tinanong niya ba tong si Pikoy? Hindi ata, no? Parang hindi ata to tinanong ni no? Parang hindi ata to tinanong ni Dinog show sila ni Pikoy, bro, tama? Hindi. Hindi nga, no? Hindi tinanong to ni Jinggoy. Bakit kayo? Bakit kayo hindi tinanong, no?
Di tanong lang naman, Senator Jinggoy Estrada, bakit di mo tinanong na? Wala, harap-harapan kayo, Senator, dinog show. Mas matindi pa sa ginawa ni, ano yun? Mas matindi pa sa ginawa ni Jonathan Morales yun, Sir Jinggoy, Senator. Oo, pero bakit hindi mo man lang sinupalpal? Inaabangan namin sa iyo, Senator. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yon. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Oo. Yun nga, sabi mo Tapos- totoo, bakit ka tumawag? Kaya ka nandito, kaya ka nandiyan kasi magsasabi ka ng totoo. Tapos yung sinabi mo dun sa CCTV video ay katang-isip mo lang. So doon pa lang mapapatunayan na hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi dito pa nga lang sa dito pa nga lang sa Senado, hindi nga ibig sabihin tong sinasabi mo sa Senado pala katang-isip mo lang din. Bobo puta. Kay Marquez, at Bobo sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita. At may binanggit ka ba nung Katang-isip pangalan lang. na LAM? Ano Katang-isip yung lang. LAM na ibig mo sabihin? Sir, actually, sir, naririnig ko lang sa YouTube yun, sir. O, diba? Dinog show sila. Lam. Wait lang, search ko sa YouTube Lam. Lam ko tanga ka. Ay, sorry. Mali pala. Lam. Karina, ano to? Rabolini. Ay, mga ano to Bakit mga dal to? Bakla ka ba? Lampot present. Only. Mga ano to mga cart. Hindi naman. Lampot naman. Wala namang lam sa... Nagrinig na mo sa'yo. Pero sasabihin ito ni no? Walang paring lusot si... Walang paring lusot si Picoy. Diyan kasi given na nagtitrip lang si Picoy sa mga sinasabi niya sa call. Conversation. So, ibig sabihin, sinisiraan talaga nila kredibilidad ni Mura. Ayun na nga, Sir Diego, yung sinasabi ko kanina. Kaya lang siya nandyan is para sirain ng ni Jonathan Morales. Pero hindi dahil nandyan siya kasi may ilalabas siya or may sasabihin siya na totoo. Kasi kung may sasabihin siya na totoo, dun pa nga lang sa CCTV sinabi niya na katang-isip niya lang yun. Paano dito? Paano natin masusure kung totoo tong sinasabi niya? Baka mamaya katang-isip lang din to. I-play, kumsek, i-play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang LAM. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang LAM. Sir, ginamit ko. Ginamit Ginamit ko mo. nga, sir. Kasi ganito nga, Ano sir. ibig mo sabihin ng LAM? Sir, ganito po yun. Naririnig. Sandali! Ano ibig mo sabihin ng LAM? Lambanog yun lasinggero ata baka may hangover pa yun. Lam ko, tanga ka. Buisit ang puta. Ito na ata pinaka-lap trip sa kasaysayan ng Senate hearing, no? Puta ila, katang-isip ko lang yun. Para saan? Alam mo na ito sige sabihin na natin na si Picoy ay kaibigan, wait lang. Kawawa naman nasunog si Morales dahil sa bida-bida na vlogger. No comment ako dyan, banat may makagirahin ako dito. Oo. Dito, visit to si Manot Bay. Alam niyo, eto mabalik tayo doon kay Picoy. Visit na to. Sige, sabihin na natin kaibigan niya si Morales. Tapos, nakikita niya na si Morales, ilang hearing na, 2. Tapos, upload pa sa YouTube. Kasi nga, siguro etong si Picoy, kinakabahan na to kasi lumabas na sila dun sa lumabas na sila dun sa YouTube channel ni Marlica. Oo. So, etong Picoy, siguro gumawa na lang ng alibay or dahilan kasi, ewan ko, siguro natataranta na rin to kasi nga, biruin mo, James Kumar.
bilyonaryo yun, tapos si Lam. So, diba? Ang daming mga nadawit na pangalan. So, eto, siguro, hindi to nakapag-prepare tong si Picoy. Kaya ang nangyari, dinog show niya na lang yung Senate hearing. Sinabi mo, binanggit mo. Ito po sa YouTube lang yan, yung si First Lady, si James. Kaya nga, bakit mo? Sabi ni Banat Bay. Sana talaga nag-unsubscribe na lahat ng tanso sa vlog ko. Yung nabudol at nagpapabudol pa rin ngayon kay Maharlika, paki-announce. Alis na sila sa akin, please. Nakakahawa ang virus ng mga tanga. Ay, ano, sabi ni Banat Bay, nananawagan si Banat Bay. Yung mga nag-subscribe sa kanya daw dyan, ng mga nabudol noon at nagpapabudol pa ngayon, ay pwede na daw kayo medyo mag-alsabanutan na daw kayo. Visit na si Banat Bay. Sabi dito, paano kaya bro kung yung binigay na papeles ni Picoy na gusto niya sabihin ayun yung hinahanap nilang papers. Paggulong pangpagulo ng utak, pangpagulo ng utak. Oo nga, no? Hindi kaya baka yun yung yung PIDEA, no? Ano yan? Yung main ano tawag doon? Original papers? Oo nga, no? Pwede pala mangyari yun, no? Tapos binaliwala nila, no? Saklap nun. Oo. Ito. Banat Bay, mamaya ka na lang umiyak sa channel mo. Hayaan na natin mag-discuss si Jay sa topic. Kung okay lang yun, wala akong problema. Kahit si Marlica, pag nag-comment si Marlica dito, babasahin ko rin. Walang problema yun. Oo. Mga tropa pits natin yan. Pero syempre, mas love ko yan si Banat Bay. Okay, tuloy natin. Mo nasabi yung Lam ngayon. Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Anong motive mo? Bakit mo siya i-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi sir, kung napapagod ko kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Ang gulo. Oo, ang gulo. Tapos ito, medyo kinakabahan na itong naka-pink si Picoy. Biglang may susundot dito. Panoorin niyo. Dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinungaling ka dito, ha? Sabot ko, sir. Huwag mo kung Nagsisinungaling na nga, Senator eh. Dapat nga, pinakontempt mo na nga eh. Sabihin ba naman ng katang-isip niya yun? Hindi ba pagsisinungaling? Pagsisinungaling na yun, Senator ba to ah? Ay, sa bula-bula. Sabot ko. Ay, naku po, grabe. Senate hearing to. May sinabi siyang Lam. Kung sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Okay. Kasi ngayon, mama, ito daw, pakinggan mo lang yan. Ganito po yan. Nagpupuntok yan. Okay? Huwag kang makit. Kaya natin ito, padre. Ito narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, Ibig sabihin, totoo nga yung video. So, ibig sabihin, kahit na may subtitle, kagaya ng sinasabi ni Chis Escudero, na baka sa isip lang daw ni Morales yung subtitle na yun. So, ibig sabihin, totoo. Kung ano yung sinabi nila, ayun din yung lumabas sa subtitle. So, pinapasakay ka lang ni Santiago. Binubula ka lang niya. Pati kami, papasakayin niya. Hindi babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment.
Kasi may mga statements po siya na Baka ang malalim sa iyo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa iyo? Malaliman ka niyan? No, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Ano, alam mo, eto napakaganda nung third hearing na to. Dito panalo si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo kung bakit? Kung ano siya sa lahat ng tanungin niya dun sa tatlo, kay Morales, kay Enriquez, kay Picoy, ano siya, pantay-pantay lahat eh. No? Kung ano yung klase ng tanungan niya kay Morales, ganun din kay Picoy at ganun din dito kay Enriquez. Ito dapat yung tinutularan nito ni Senator Jinggoy Estrada. Yung ganitong, ito lang naman yung inihiling natin dito eh. Ako wala akong pakialam dyan eh. Hindi ko rin alam kung nagsisinungaling ba yan si Morales o hindi. Ang akin dito, sana, yung mga senator natin, wala dapat kampihan. Dapat pantay-pantay lahat. 'Di ba? Kaso tingnan nyo, para sa akin dito panalo ang ganda ng ginawa dito ni ang ganda ng ginawa dito ni Senator Bato kasi talagang makikita nyo kay Enriquez, kay Picoy, kay Morales, pare-parehas lang ang ginawa niya. Oo, yung salita, pero yun dapat yung ginawa mo, Senator Jinggoy. Oo, maganda, ang ganda sana nun, kaso wala eh. Ano to? Tumpak si Sir J unlike kay Senator convicted Jinggoy. Oops. Ano to? Selen, read my comment sila. Ano ng comment? Ba't to kayo nag-aaway dyan? Ba't kayo nag-aaway dyan? Lako. Kinampihan mo si Bato, yari ka, Jay. Bayaran ka. Hindi wala pwedeng magmando sa akin dito kahit sino kayo dyan. Oo, pag alam kong tama para sa akin, inaano ko yan, sinasaluduhan ko yan. Tama naman ang sinabi ko, okay naman dito yung ginawa ni Senator Bato. Naging siya, pantay siya sa lahat. Hindi katulad ni Jinggoy, si Morales lang si Morales. Oo, sarap mag-ganon. Nako, hirap lang magmura eh. Diba? Oo. Si Banat Bay nag-expose ng, Trojan horse, si Bagong Lipunan. Trojan horse si Marley. Huwag kayo mag-away-away dito. Hoy, guys, kayo mag-away dito. Hoy, kukontent ako dito. Huwag kayo mag-away dito. Gusto pala ilabas ni Jinggoy ang ebidensya kay Morales. Ano nga ilalabas ni Morales na ebidensya? Iniwan nga niya sa PIDEA. At ninakaw kaya napunta kay bida-bida vlogger. At yung dapat alamin, yun nga ayun na nga yung hindi, alam niyo ako, pabor din ako doon about sa PIDEA kung paano nakalabas yun. Ayun nga yung rito ni Senator Bato de la Rosa, yung kanyang tawag dito, yung kanyang plano. Ulitin ko, ako si Senator Bato de la Rosa, unang hearing binanatan ko baka sabihin nyo si Jay Balimbing. Oo, hindi si Senator Bato binanatan ko nung unang hearing yan para sa kaalaman lang ng lahat, gagawa ng may nakita akong pangit. Pero kung wala ka naman makitang pangit sa ginawa ng isang senator at okay naman katulad ng ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, dapat yan. Wag niyong banatan, wag lang tayo bumasi sa laging yung sa pagkakamali lang, dapat bumasi din tayo sa ginagawang tama. Isa lang solusyon diyan, ilabas ang video, hindi puro content na walang saysay. Yun, ako pabor din ako doon. Alam niyo hanggang ngayon naantay ko pa rin yung video. Ewan ko, lalabas pa ba? Mag-unsubscribe na daw kayo kay
Mag-unsubscribe na daw kayo kay Banat Bay, mga Maharlika diehard supporters. Oo. Ayan, utos nila yan ha. Napag-uutusan lang ako dito. Oh, paano kung sa last hearing lumabas yung asset? Kanina may sinabi si Maharlika na yung asset daw ay kakilala niya. Ewan ko lang, mukhang doon medyo, ewan ko lang, antayin natin. Saka na siguro ako magsasalita kapag sabi nung yung asset ay patay na daw. Sir Jay, paki-update palagi suki mo dito. Mactan, Cebu. Putay na, hindi pa nga ako nakakarating ng Cebu. Tapos pa sasabihin mo, suki ko dyan. Ano yung pinagsasabi nito ni hayop na to? Oh, alam mo ilang beses na to niyang sinasabi yan. Nagbar daw ako sa Cebu. Putay na, di pa nga ako na first time ko makasakay sa papuntang Davao. Tapos sasabihin mo, nakarating na ako ng Cebu. Gago tong hayop na to ah. Magawa mo pa ako ng issue ha. Well, para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mo sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Kung Kuya, nagtampo ako sa iyo. Ano mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa... Tarantado, sinong tanga na magbabanggit ka ng mga kilalang personalidad ng gawa-gawa mo lang? Kahit ako na puta na, hindi ko gagawin yan. Alam ko makakasuhan ako dyan. Buti sana kung matagal na sana yung video nyo na ginawa or yung CCTV video na yan, okay sana eh. Kung matagal na yan, kung wala pang hearing, kung hindi pa lumilitaw, kung hindi pa nailabas ni Maharlika yung PIDEA leak na yan, kung hindi pa lumitaw to si Morales, pwede mong sabihin yan eh. Puta na eh, nakapag-hearing na 2 beses. Oh, tapos si Jonathan Morales, ilang beses nang na-interview yan sa iba't ibang mga istasyon. Sa lang pala, sa mga vlogger. O sa DCAR, yan lang. SMNI, Pilipinas nating mahal. O, di ba? Tapos nung inilabas ni Morales yung video, tsaka kalilitaw, tapos sasabihin mo, katangisip mo, tanga ka ba? Ang bobo nitong hype na to, bobobuhan no. High blood ako dito. Hindi nakakatanga kasi. Sasabihin mo, gawa-gawa mo lang, magagawa-gawa ka, mandadamay ka ng tao, mandadamay ka, idadamay mo si Lisa, idadamay mo si James Kumar, di ba? Isang malaking katarantaduhan to. Hindi ko kinakampihan dito sila Lisa at James Kumar, wala akong pakialam dyan sa mga na yan, no? Oo. Pero isipin yung maigi, yung dahilan nitong lokong to, ginagawa niyang tanga yung mga tao, ginagawa niyang tanga lahat ng nasa Senate hearing. Sasabihin mo, alibay mo lang yun para paniwalaan ka ni Enriquez. Puta na. Buti sana kung hindi pa na pag-uusapan yung PIDEA leak na yan. Buti sana kung nakaraang taon pa yan or ilang buwan nang nakalipas yung video ng CCTV footage na yan para paniwalaan namin na na katang-isip mo nga lang talaga yan. Pero hindi, nakapag-hearing na eh. Kinabahan, hindi mo lang talaga masabi. Ang pangit lang kasi talaga dito, hindi masyadong nadiin tong si Picoy. Pero kung etong si Picoy nadiin to, pipiyok to eh, kinakabahan eh, kabado eh, di ba? Kitang-kita natin na uutal-utal dun sa binabasa niya.
Malamang sa malamang hindi nakapag-prepare to, kaso nga lang nakachamba pa rin siya. Kasi nga hindi siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Ayun yung nakikita ko dito, hindi kasi siya pinagtuunan ng pansin eh. Ano? Bulag-bulag forever mo. Sino ba? Sino ba? Sino ba yung inaaway? Oy, sino ba inaaway mo ba? Ano? Bulag-bulag. Bulag-bulag forever mo. Bulag-bulag forever mo. Ano daw? Ano daw? Di kalma bro, Jay. Hambalusin mo na lang ng pangkamot mo. Di nakakainis kasi. Nakakainis kasi. Kami mga DDS ay noon DDS na hindi kami nag-Marcos. Pero kayong mga loyalista, tinitira nyo si Tatay Digong noon. Pero ngayon, iyak-iyak kayo. Sus, Maharlika, isa ka din. Kupal ka. Wag kami, iba na lang. Naku po, galit na galit si Banateros Brothers. Oh, basta ako, starting to politics content ako. Duterte ako, ha? Hindi ako loyalista. Tsaka lumabas lang naman yung pangalan ni Kumar nung tumawag lang siya kay Romy Enriquez eh. Tapos sa YouTube daw narinig. Kaya nga eh. 'Di ba? Dog show nga. Tinatarantado tayo eh, no? Ano? Banat bay kinanta ko pa yun ah. Ano yung bobo? Ano yun? Bobo. Ano yun? Bulag, ano yun? Forever mo. Hindi ko nagits yung sinabi ni Banat Bay. Banat Bay, mag-JJ mo na. Putol-putol yung sinasabi mo, Banat Bay. Ano yung sinasabi ni Banat Bay? Putol-putol eh. Hindi ko nagits. Okay. Utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Wait lang, sabi mo kanina, para ano kay Morales. Tapos tinuturo mo si Enriquez lang, siya lang. Ano please? Para unang ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganun na. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya para mailabas mo. Kanina yan. Dapat kasi pinakita agad. Record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow. Ngayon, puta na eh. Wait lang. Hindi kaya ano to? Hindi kaya itong nakapin? Kasi sabi niya hindi daw against to Morales yung ilalabas niya na papeles. Sana medyo duda ako dito ah. Hindi kaya against to Duterte to? Alalahanin nyo maaaring may posibilidad na bata to ni ano. Alam nyo na yun. Hindi kaya Duterte, against to Duterte ang ilalabas na papeles nitong lokong to? Ano yan? 2000 ano siya na wala sa serbisyo? Sa ano? Nakalimutan ko. Anong taon yun? Tayo na, mukhang napapaisip ako dito kay ano Hindi daw kay Morales eh. Yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para may pakita ang wow. Ganun ka-genius pala mag-tirada at dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, sabi sir. mo lang, nabubula ka. Tapos bakit kaya bakit kayo hindi binalita to? Buti pa tong kaya binalita ng TV5 etong ex-PDEA Chief Santiago, no? Bakit kaya itong sinabi ni Bato tungkol dito kay Picoy hindi nabalita? Ewan ko lang abangan ko yan. Bakit kaya yun hindi nababalita? Bakit lang? Tanong lang naman. Sana duda ako dito kay Picoy Mukhang may ano to may bit-bit to na para sa mga Duterte Kasi hindi daw kay Morales eh. Ay baka yung autopsy ng asawa ni Maharlika na pinatay daw di umano ni Maharlika yung asawa niya. Di kaya yun na yun? Hindi kaya?
Hindi kaya yun? Kasi, dalawa lang naman eh. Isipin mo, kung hindi kay Morales yun, yung hawak ni Picoy, kanino yun? Kay Jinggoy Estrada. Malabo din naman na kay Jinggoy yun. Malabong kay Jinggoy yun. Senator naman si Jinggoy. Diba? Lalo na hindi rin kay James Kumar. Nangingi nga siya ng pasensya kay James Kumar eh. Hindi kay James Kumar yun. Dahil mayayari siya doon. Saka, eto lang, isipin nyo. Kung kay James Kumar yung hawak ni Picoy, hindi na dapat siya nagtanga-tangahan doon sa Senado. Inamin niya na agad na si Kumar ang nag-uutos sa kanya. Kung yung dala niyang papeles ay para kay James Kumar at kay Lam. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi pa rin yung kay Kumar, hindi din yung kay Lam, hindi din yung kay Enriquez, hindi din yung kay Jonathan Morales. So, ibig sabihin, kanino yung papeles na yon? Mag-isip na tayo. Sino pa ba? Sino pa ba? Di sa mga Duterte, abangan natin next hearing. Posibleng ipilit, idawit ang mga Duterte. May papanood ako sa inyong video mamaya. Kaya wait lang kayo, may papanood ako sa inyong video. Nagtaka ako dito kay Picoy kasi may napanood po akong balita, kakapasok lang, na biglang nasingit na naman tong ipapatawag sa Senate hearing. Ano na naman kaya yun? Ano na naman kaya tong pakulo na naman to? Kakabalita lang ipapatawag daw sa Senado na si Tatay Digong. So tapusin muna natin to. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo di-deny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin pwedeng sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yun. Kita-kita sa video mo. Kailangan maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero sir, Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot yun kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si... Parang gusto ng halikan ni Senator Chis Escudero kay Enriquez. Senator Bato. Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So, you're a hero! Nasa sa inyo, sir, kung paano nyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a hero! Sarili mo lang! Nasa sa inyo, sir, kung paano nyo ako titignan. Sarili mo! Yes, sir. So, you're a hero! Nasa sa inyo, sir, kung paano nyo ako titignan. Nasa inyo na, sir, kung paano nyo ako titignan. Ngayon, sir, pero yun po ang You are a hero! Sarili mo lang! Nasa sa inyo na po, sir, kung paano nyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa yung... Paano mo mapapatunayan na galing sa puso mo? Yung sa CCTV nga, katang isip mo lang. Di ba nga ito ang iyong gusto? Kung ako'y nilisan na ako. Wawali, di namamalayang oras ay lumilipad. Mga sandaling di saan man tayo mapadpad. Tangna, kinanta ko na ha? Ha? Yung katang isip ng Ben and Ben ha? Kinanta ko na. Mga katang isip ko ito. Puta, ilang lap trip to hayop na Senate hearing na to. Puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya ng sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Kung napapagod marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir.
para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear, with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papeles dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala po akong intention na ganun. Wala nga, but to start with, niloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. O, May ano to? so paano kami magtiwala? Si Picoy, may kakaibang ano to. Eto ewan ko lang Sorry kung magkamali ako sa nararamdaman ko, pero parang may ano to si Picoy. May kakaibang hawak to na dokumento or may gustong sirain to dito. Oo. Tanginang ang lupit. Tapos eto pa pala, madagdag ko na yung about dun sa ito yung about dito sa wait lang. Ito, dito ako tawang-tawa ako dito eh. Yung about sa yung about dun sa saan yan? Ito, Noong November 23, 2021, iprinisinta ito tawang-tawa ako dito about dito sa about dito sa drug test. Oo, tapos sa St. Luke's. Puta na, first time kong marinig yung about doon totoo kaya yon? Ay sino yung mga yan sa mga OFW? Sino yung mga bago-bago dyan na nagpa-drug test? Di ba kailangan yan pag drug test? Pag mamamasukan ka sa ibang bansa, tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali. Talagang kung halimbawa na may ikaw talaga magdidesisyon kung ano yung gusto mong ipa-drug. Hindi pa kasi ako nakakapagpa-drug test eh. Wala pa. Pero pregnancy, ayun na nga yung masama dun eh. Ang nangyari is pangbuntis yung drug test ni ni BBM. Kaya medyo natawa ako dito panoorin natin. ni Attorney Vic Rodriguez ang 2 pirasong papel na ito upang wala ba? isabuti ang negatibong resulta ng drug test ng nuwi senador at ngayon ay presidente na si Bongbong Marcos Jr. Makalipas ang 2 taon, naging maingay ang hawak na papel na ito ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi dito, totoo Sir J, 40 to 50 seconds lang pwede na makita result. Tinalo pa dito sa Singapore. Double meaning. Diretsuin mo na, Ma'am Lizzie. Ito. 1 week bago makuha. Tapos dito, 42 So, ibig sabihin, yung mga taga St. Luke's dyan, kapag bagay, wala namang magpapadrug test sa inyo. St. Luke's nga private hospital yan hindi naman public hospital yan Wala nga talaga sa inyo. Walang magpapadrug test sa inyo na mahirap, di ba? May point naman pala sila May point naman pala Oo, kayo naman masyado kayong mga panghusga. Bakit wala ka bang driver license, Jay Guevara? Wala, bakit? Wala man akong motor paano ako magkaka-driver license? Hindi po ang ospital lang magbibigay ng results ng drug test. Nga pala, sorry. Hindi pa kasi ako nakapag-gano'n, hindi naman kasi ako addict Saka hindi ako nag-a-apply ng trabaho, tambay lang ako. Bilang nag-a-apply, walang tinatanong kung anong klaseng drug test ang kukunin. Pinapakuha ka after 3 hours, di ko lang alam kung bakit. Pala mag-drug test, imagine iba ang shabu, iba ang marijuana, iba ang cocaine. Shucks, ang gastos. Sino ba yung pwede makapag niya? Ito, ang 24 oras, ang 24 oras, 3 beses nga na tigil yung news. Technical problem daw ang matuloy yung hindi ko
Ano yun? Ano yung basa na yun? Oo nga, Sir Jay, dapat may independent physical din yung Senate. Ito. St. Luke's, kayo, magpa-drug test kami, 2 minutes, tapos na. Kaya doon kayo kung madali. Oo nga, guys, kung gusto nyong madalian na, na drug test, dapat doon kayo. So ito, panoorin natin. Yes, dahil nasangkot ang Tawa pangalan ko ni dito, PBBM sa dalawang dokumento na Explain before the committee ano ay ang i-questioning of Senator Chis Escudero Ito yung question ni Chis Escudero. with Hindi pala required ang drug test sa COMELEC dahil sabi ng SC constitutional yun. St. Luke's Resources persons and DDB officials at hearing on Committee on DD chaired by Senator De La Rosa today 13th of May 2024 at 11 a.m. Sa nasabing hearing din sinabi ng mga Pakinggan natin. na ang na-test kay PBBM ay ang iilamang iba sa nagiging panawagan ni Attorney Vic Rodriguez na dapat daw ay hair follicle. Panuuri ng full video ng paliwanag ng mga doktor na nag-conduct. Ito, 4 hours po sa akin pero pang kalahatan na. Tapos 42 seconds. Ano yun? May tulo ka. May tulo ka. Tapos tag dito. Anong tawag doon yung pagpasipsip ka ng buto mo. Ano to? Sa pagkuha ng LTO, hindi ka pwede pumili kung para sa marijuana, shabuto, cocaine. Katarantaduhan yan. Dapat magpa-drug test si BBM, hair poly test. Hindi kaya pala yung sinasabi, no? Alam nyo, ito. Ang pinaka kinakatakot ko sa lahat. What if lang naman? What if lang naman po ito, ha? Handa na po ba kayo? Press 1. Kung handa na kayo sa sasabihin ko, natatakot ako sobra. Sobrang natatakot ako. What if lang naman? Sige, ganito. Si President Bongbong Marcos magpa-hair policy test? Ano to? Policy test? Di ko mabigkas yan eh. Oo, magpa-drug test, ganun. Paano kapag hinamon niya si Jonathan Morales ng ganyan ding test? Walang buhok yun. Paano? Ano gagawin natin? Sa baba, Jay, meron. Sa bagay, no? Hindi naman na air police. Paano kaya pag hinamon ni Marcos si Jonathan Morales. So ikaw, sige, sabay tayo. Baka addict ka din eh. Sabay tayo sabay tayo magpa-drug test. Hair poly test ang kailangan. Wala lang makuha kay Morales, pud. Sa baba meron. Pinatawa ko lang kayo, masyado na kayo stress eh. Bulbul Jay. Kilay, ay pwede rin pala kilay. Bagay, may buhok din naman yun. Wax. Hair poly din yan. Pagbasa niyan, boss. Hair poly. Okay. Buhok sa ilong, pwede? Grabe Sige, tuloy natin. ng drug test kay PBBM para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ikaw yun, Morales. St. Luke's. Your Honor, yun yung nakalagay doon sa report doon. Yes, nabasa ko. Thank you. St. Luke's. Maybe, Dr. Rana. Alam mo ito, pinapatawa ko lang kayo eh. Yes, sir. Masyado kasi kayong mga mainit na For bulo the niyo. committee, ano raw yung kinocomplain lang yung 2 minutes lapse or 2 whatever? minutes and 54 seconds. Yeah, before you answer the question, please introduce yourself para malaman 2 minutes. qualifications mo, ma'am. Good morning po. Grabe, no? Sobrang unfair sa Pilipinas, no? Sobrang unfair sa Pilipinas. Tangina ka, pag mahirap, aabutin ka ng 1 week, ilang oras. Pero pag mayaman ka, kung presidente ka pala, no? 40 to 50 seconds lang, tapos na yung drug test. Sana all. Parang gusto ko na talaga. Alam nyo, siguro mag-expose na rin kaya ako, Marley ka. Para mapansin ako ng tao, makatakbo ng takbo ako senator.
O kaya gayahin ko si Tatay Digong, no? Mayor to President. Ako naman, vlogger to President. Pwede, no? Hoy, kampanya nyo ako, ano? Pwede ba? Takbo Presidente. Ay, kaso wag muna pala sa 2028. Antayin ko na lang matapos termino ni VP Sara. Sa pagiging Pangulo, tsaka ako tatakbo ulit. Ako naman tatakbo. Oo, ipapatupad ko tong batas na to. 40 to 50 seconds drug test. Tapos na agad. Lahat ng requirements, lalong-lalo na sa trabaho, lahat yan. Ganyan ang gagawin. Yan ang unang batas na ipapatupad ko dito sa Pilipinas. Gago! President J. Guevara. Gago! Putang ina. Ano to? Bata ka pa, need pa 40 years old. O nga pala, no? 30 pa lang ako, so 10 years pa. Bagay, ilang taon na ba? Wait lang, 25, 26, 27, 28, 4 years. O, pwede na. O, tapos pag nanalo si BP Sara, extend 6 years. O nga, 10 years. Sakto pala, 10 years. Sir, ano? Ay, mames me. Sakto yung 10 years na antayin ko. Oo, pwede na ako maging presidente. O, ipapatupad ko tong batas na to. Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug testing. Before that, Doctor, I'm sorry to interrupt, Mr. Chair. Can we have our surprise witness be seated here? And Magkagawad kayo ko nga. 30 ka pa lang, sir. Dali mo sa akin. Grabe naman to. Pati mo, porket ganito yung tsura ko, pinagkamalan mo ko 60 years old. Yung sabi nun. Ano na yun? Ito si Dante, oh. 30 ka pa lang, Jay. 1993 ako pinanganak. December 18, 1993. Kaya 30 anyos pa lang ako. Maaga lang napasma yung mukha ko. Ito naman itong mga to. Parang nga hindi pa maniwala. Oh, ba't walang sounds? Hoy. very well, Mr. Chair. Yes, in fact, another former PDEA chair here, PDEA Director General, General Kakdak, my former senior officer in the PNP, nasa dito. So you did not let me down. Thank you, sir, for the invitation. And also, my upperclassman, the former officer of the PNP, Chairman, or St. Luke's muna, St. Luke's muna. Oh, St. Luke's muna. Sige. O yan. Go ahead, continue. St. Luke's. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. Big time na hospital yan, St. Luke's. So, yung 2 minutes Big time and na 54 hospital yan, no? seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line. Ito, may sasagutin lang ako dito. Sabi nito, may 30 bang ganyan? Ikaw, ilang taong ka na ba? Christian TV. Ilang taong ka na? Kung halimbawa, mga 20 ka or 30 or 25, balik ko lang sa'yo rin yung tanong. May 25 bang ganyan? O, 20. Pero yung may tsura mo, mukha ka ng 60 anyos, putang ina ka, oh. Tapos lalaitin mo ko. Ito, kulangot sa'yo. Putang inan to, bobo. 20 ka pa lang, oh. Okay, babalik ko sa yung tanong. May ganyan ba? Oo, meron, no. Tanga. Eto, condolence sa lahat ng ano mo. Sa lahat ng pamilya mo. Condolence. Yan. Happy condolence. ng wala. test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds. Okay yun. Putang inong yun. So, yung, 42, ganyan pala kalakas pag presidente ka, no? So fast is not improbable. And Ang sarap pala maging presidente, no? Grabe. Halimbawa, pag kumuha pala ako ng driver's license. So, driver's license, ilang buwan mong bubunuin yan. So, ibig sabihin, pag kumuha ako ng driver's license, 1 to 3 hours lang. Wow! It's so bad. Sarap talagang maging presidente. Tatakbo na talaga ako pag natapos si BP Sara sa termino niya. Guys, supportahan niyo ako. it's not impossible. Correct, sir. Correct. Yes, sir. Okay. We May have the linya answer. ba lumabas, Doktora?
Good morning Please po. identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. Anong klaseng makina yung meron kayo? Galing bang Mars yan? Wait lang ha, familiar yung mukha nito ni Ma'am ha. Akala ko si Dilima. Sa walang tigil ha, sabi niya, ay, ayusin mo yung sasabihin mo ha. Mayari tayo dyan. Itsura oh. Makamayari tayo dyan. Ayusin mo yung sasabihin mo dyan. Grabe yung tingin ni Madam oh. Oo, magugurgur tayo. Sige ka. Baka pa sa radio hospital natin. Kanya ang dami natin pamilyang bubuhayin. So, as the analyst po, bumulong pa ha. Bumulong pa. ilabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at Okay. saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, Pipili ka. may lalabas po dapat siya talaga na line. As Pipili nga. negative. Pili na lang. Yes. Negative. Yes po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas. Alam nyo, dito sa 40 to 50 seconds na to, dito na dehado si BBM. Mag-iisip talaga yung buong mundo nito, yung buong Pilipinas nito. Kasi isipin mo first time nating marinig na 40 to 50 seconds lang pala magpa-drug test. 'Di ba? Kahit yung mga nag-a-apply ng trabaho na bad trip pag usapang na. Oy, shoutout kay Chika Doro ha. Chika Doro, yan, mega love shoutout sa'yo. Video niya ba to? Wait lang, tingnan nga natin kung siya ba to. Video pala to ni Chika Doro. Yan, subscribe niyo yan ha. Chika Doro, huwag mo copyright. Pag pasabugin ko yung bahay niyo dyan ha. Chobis, Chika Doro. Pag pasabugin ko yung bahay dyan joke lang. Ito, mabalik tayo dito. Maraming dito talagang dito na paisip yung taong bayan kay BBM kasi isipin nyo imposible talagang mangyari yun. Imposibleng 40 to 50 minutes na tawag dito na drug test. Ang inang yun. Ikaw ba, Chico Doro, ikaw naman nag-upload dito, tanongin kita, boss. Lalaki or babae ka ba? Hindi ko alam. Ikaw, naniniwala ka sa in-upload mo, nire-upload mo pala na na 40 to 50 minutes ang drug test. Gurang lang magkakulay naman eh. Buisit. Ay, buisit na yan, no? Putang ilang yan. Paano nangyari? Okay lang yan. Ay, salamat. Ang bait naman itong... Nung nakarami, may nag-copyright sa akin eh. Pinopyright ako. Ewan ko sino yung baka kilala mo yun Pregnancy test ang ginamit. Tignan yun. Bakit St. Luke's ang nag-drug test? Dapat sa Camp Crame or sa public hospital. Tsaka dapat public. Sino naniniwala na hindi napalitan ang ihi ni BBM? Alam nyo, unang-una, mas maganda nga sa public. Kasi sa private kasi una-una, walang nakakaalam na pumunta ka dun. So, baka sabihin, privacy. So, huwag ka magpresidente kung gusto mo ng privacy. Gago! Diba? Hindi ako naniniwala. Tingnan nyo pati. Sumbong kita. Hindi rin siya naniniwala eh. Hindi kasi ito may mga pinsan ako na tinanong. Sabi ko, nung mga nag-apply kayo ng trabaho, kasi magaganda mga trabaho nila eh, mga ilang oras kayo ng drug test? Yung isa ang sinagot sa akin,
ano nga eh, pinabalik ako nun, in-schedule pa ako para para makuha ko yung result ng drug test ko. Mga 1 week siguro, sabi. Yung isa naman, mga ilang days lang daw. Kita mo ha, wala silang sinagot na oras. Tapos dito, 40 to 50 seconds lang. Oy, lalalawagan po ako sa lahat ng kababayan natin. Pag-usapang drug test, St. Luke's ang kailangan. Kung nagbaba kayo ng presyo, St. Luke's ha. Oo, maraming na-promote promotion yan ha. Na-promote ang ospital nyo. Maraming magpapadrug test dyan. Mabilis pala dyan sa inyo eh. Sino yun? Hindi naman ako hindi, Senate naman yun. Hindi yung yung parang may mukha-mukha. Yung ina-operate ako. Ayoko na nga ito reaction nun. Oo, pero yan mo na. Dito na lang ako sa'yo. Oo, maganda pa. Tsaka need malaman ng mayaman kung condition ang Pangulo. Nakakasad yata yan sa Pilipinas. Ewan natin. Ito, Boss Jay, ikaw lang pala sumabay sa Banateros mag-live. Lahat kasi ng kasamaan mo na DDS walang live. Bakit? Naka-live ba sila? Abo, malay ko. Sorry, wala akong alam. Uy, hindi ko sinasabayan yan ha. Grabe naman to. Wala naka-live na ako. So wala tayong magagawa dun. Hindi ko alam eh. Akala ko kasi wala silang live. Kasi kahapon tinatanong nga pala Sinabi na nga, nagtanong pala ako kahapon, ngayon pala yung sinabi. Oo. Nga pala. Hayaan nyo na. Minsan lang naman ako sumabay sa kanila. Wala? Ang daming naka-live ng mga DDS Si BMR. Ang dami nilang naka-live So Kuya Ranz. Okay lang yun. Okay lang yun guys. Tuloy na natin to. Mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Sabi dito, Alegre pa yung pangalan. Pangalan pa ng club ng samahan namin to sa Taguig. Alega Gang. Di magdoktor ka para malaman mo. Marites na vlogger. Pagkamalan pa nga akong marites ni Lolo. Gago! Pagkamalan pa nga akong marites ni Lolo. Buisit na yan. Ako pa nga yung naging marites. Mag-reaction video lang ako dito na marites. Natawag pa akong marites ni Tatang. Tatang, puta na, nag-YouTube ka pa pala. Wala ka lang buhok. Ilagyan ako pa ilagyan marites dito. Tapos magdo-doktor daw ako para alam mo. Marites na vlogger. Kaya nga ako nagre-reaction video Ina-analyze Tayo lang, hirap talaga. Alam nyo tayo, balik kayo sa panahon nyo. Baka doon mag-gets niyo yung ginagawa namin. Ay, tatay Simeon Alegre. Puta na, apelido mo. Pangalan pa ng grupo namin yan, Alegre. Walang kasing banu mo na Alegre sa amin, ha. Sige na, tatay. I-send mo yung GCash mo, padalang itang pang-gin. Wow, lang sa tagay ang kaya nagkakaganyan, ha. Isa nakakatanga din yung mga basher May din May masabi lang. Paano magiging Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or para yung COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end tapos hihintayin mo na lang siya. So hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang? Yung transaction time po is the specimen collection. So pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng... Wala pong... Katawa ko si Bes Ganda. Hindi pwedeng mas mabilis kesa... Ano yung 5 minutes? Mga si Idol yun Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary... no, he was not yet Executive Secretary at that time. He was about to be Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay... Yung test po na ginawa ninyo?
Ayokong masyadong husgahan tong ano ha. Husgahan tong tawag dito. Husgahan tong tawag dito. Etong St. Luke's, pero pinaamoy ako na mabaho dito eh. Ay, biruin mo, first time yun, di ba? Sino yung mga ano dyan? Tama ba yung ano? Isa lang ba tayo nang iniisip na first time natin makarinig ng ganyan? I remember po nung nag-apply ako ng work, medical po, kaya ang minutes lang sa kit test. Kaso, pregnancy test, yung drug test po, pinabalikan pa namin next day pa. O, di ba? Kasi alam nyo, napakadali lang din tong questionin ng tawag dito. Napakadaling questionin to or napakadaling pagtakpan to ng St. Luke, sasabihin nila. Kaya po napapatagal ang mga process po ng ibang nagda-drug test kasi marami po sila. Malamang sa malamang. Gago! Siyempre po, sa sobrang dami po nagpapadrug test, kaya ganun po, tumatagal, weeks, day, ganun. Oh, pero kapag presidente, siyempre, priority po yan, presidente. Oh, sarap buhay, sarap. Kaya, eto, nananawagan po ako. Pagtapos po ng termino ni BP Sara o kung sino man po sa mga Duterte ang tatakbo sa 2028, pagtapos po ng termino nila, ako na po ang tatakbong presidente. Matupad mo natin ang batas na maging 40 to 50 seconds po ang drug test dito sa Pilipinas. Itatak nyo sa bato yan. Ipaglalaman natin. Ulang batas ni Jiggy Bar. Ay, buisit na yan po tayo.